Assalamualaikum. Magandang araw, mapipiyagan daw. Buenos dias. Akala na po natin na nakalimutan natin ang espesyal na araw na ito. Para sa akin, ang March 8, 2026 ay isang espesyal na araw para sa ating lahat, lalo na sa mga kababaihan. Hindi pwedeng makalimutan natin kahit wala na po tayo sa Facebook. Marami pang paraan para batiin natin ang ating mga minamahal na kababaihan sa iba't ibang social media accounts. Andyan pa rin ang YouTube natin, TikTok, Instagram, at iba pa na pwede nating ipaabot ang ating pagbati sa kanila. Ang March 8, 2026 ay International Day for Women. Ito ang araw sa buong mundo para sa mga kababaihan. Ang kababaihan ay importante sa atin kasi sinabi ko na last time na ang babae ay isang lalagyan ng punlay. Kung walang babae, hindi nabubuhay ang isang katauhan. Siya po ang nagdadala ng mga tao ng 9 na buwan para isilang. Kaya importante ang papel ng mga kababaihan sa ating lipunan. Hindi lang bilang isang nanay, kundi ito ang ating pag-usapan ngayon. Ang buwan ng Marso ay kinalalang National Women's Month dito sa ating bansa. So, sinasabi doon na we for gender equality and inclusive society. Ano yung we? Women empowerment. Women and everyone for gender equality and inclusive society. So lahat, hindi lang babae, kundi tayong lahat, tulong-tulong nating isulong ang patas na pagtingin sa kasarian at inklusibong lipunan. Tapos, meron pong sub-team na Lead Like the Babaylans Pilipinas. Lead Like the Babaylans Pilipinas. Sino po ba ang mga babaylan? Kung tayo ay nag-aaral dati sa history, malalaman natin na ang mga babaylan ay isang punong mga babae na siyang tagapamahala ng komunidad. Sila ay tagapayo, sila ay tagapanatili sa kultura, at the same time sila po ay tagapangalaga at nanggagamot. So yun yung mga babaylan. Sa ating panahon na sinasabi natin lead like the babaylans, ang mga kababaihan po natin ay kailangan na maging isang leader na tulad ng mga babaylan. Matatag ang loob at handang ipaglaban para mapanatili ang magandang kultura at kaisipan, a good spirit and a good heart. At dahil dyan, binabati po natin ang lahat ng mga kababaihan sa bawat sektor. Una, ang mga kababaihan sa sektor ng pagsasaka o ng farming. Maraming mga kababaihan ang nagbabanat buto kasama ang kanilang asawa para maitaguyod ang kanilang pamilya, at hindi lang ang pamilya, at para magbigay ng pagkain sa lahat ng mga tao sa buong lipunan. Kung wala pong mga farmers, wala pong makain ang buong bansa. Pangalawa, mga indigenous people o mga katutubong tao na minsan ay pinapangunahan ng mga kababaihan. Ito mga babae na ito, ang mga katutubo na pinagmimulan ng ating mga ninuno, ay nananatili na ipakita ang isang mabuting kultura para hindi makalimutan ng ating mga henerasyon. At sa larangan ng edukasyon, yung mga guro na mga babae, sino pa, mga trabahante na mga gobyerno at ng mga private sector tulad ng factory workers. Katulad dito sa Zamboanga, marami mga kababaihan na nagtatrabaho sa kaning
factory ng sardinas. Ginagawa nila ito para itaguyod ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. At sino pa ang mga kababaihan na tulad ng Environmental Health and Safety Officers, Pollution Control Officers? Silang lahat po ay nagpapakita ng pagmamahal para pangalagaan ang kapaligiran, ang kaligtasan at kalusugan ng kanilang mga nasasakupan. Tayo po ay saludo po sa kanila. Mga human rights advocates na mga kababaihan. Sila po ang siyang tagapangalaga para sa kapakanan at karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan. So, sino man ang mga kababaihan o ano pa man ang kanilang posisyon sa lipunan, saludo po tayo sa kanila. Sana po, yun na nga ang tema sa 2023 hanggang 2028 na We for Gender Equality and Inclusive Society. We, ibig sabihin, women and everyone. We, women empowerment, ay para sa lahat. Hindi po ito nagbabase sa politika, sa tribo o isang pananaw. Ito po ay karapatan para sa lahat na wala pong kinikilingan, kundi ang pagmamahal at pagbibigay pugay para sa ating mga kababaihan. Itong araw na ito ay para sa inyo. Sana masaya po kayo at ipakita ninyo na ang kababaihan ay matatag sa lahat mang sektor ng lipunan. Kayo po ay minamahal na kahit sino man. Dapat po ating igalang sila mga kababaihan dahil malaki po ang mga ginagampanan nila mga papel sa ating lipunan. Ipakita po ninyo na mga kababaihan na kaya ninyong gawin ang ginagawa ng mga kalalakihan. Kaya ninyong mamuno at ipagpatuloy ang mga mabuting mga gawain para sa kaunlad ng ating minamahal na Pilipinas. Ang pagsisilbi ninyo sa pamilya, sa bayan, at sa Diyos ay ang pinaka-importante sa ating lahat. Happy International Women's Day sa ating mga kababaihan at Happy Women's Month. Mahal po namin kayo.